Yun, pinagpalang umaga po. Muli po si Kuya Bards. Isang karangalan po na makapagbahagi muli ng iyong salita. Isang malaking pribilehiyo po ito na may paabot ang magandang balita dun sa mga hindi pa po nakakarinig dito. Hayaan niyo po ako na basahin yung mula sa aklat ng Kolosas, Kabanata 3, talata 12 hanggang 17. Sabi po dito, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minamahal niya, kaya't dapat kayong maging mahabagin, magandang kalooban, mapagkumbaba, mabait, at matiising. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod na ganap na pakikipag-isa. At pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo pinatawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng bagong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Yun. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na nabasa po namin. Dalangin namin na sa talata na nangusap, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Dalangin na tumanim sa puso at isipan namin, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, dalangin na ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang manguna, ikaw, Panginoon, ang manahan sa buhay namin. Salamat sa iyong pagpapatawad, Panginoon. Dalangin namin na lubos naming maunawaan ang iyong salita na pagbubulaya namin, Panginoon. Ikaw ang manguna. Dalangin sa umagang ito na ikaw ang maparangalan, ikaw ang malululhati, ikaw ang madakila. Maraming salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yon, sige po. Muli niyo pong basahin mula sa Kolosas, Kabanata 3, 12 hanggang 17. Sa sulat po ni Paul o ni Pablo dun sa mga taga-Kolosas, hindi si Paul ang nagtatag ng church sa Kolosas. Isa po itong isang introduction o nilalaman ng Kolosas. Pero mahalaga ang church na ito sa kanya. Kaya nagpadala siya ng mga taga-manggagawa kasi may mga peking teacher o tagapagturo sa church ng Kolosas. Ito ang pinakang sentro ng turo ni Pablo sa Kolosas. Si Jesus Christ lang ang may kakayahang magbigay ng buong kaligtasan sa isang tao.
napapalayo ang isang tao sa Diyos, kaya si Jesus Christ dahil sa tradition at paniniwala dahil sa mga maling turo. Dahil kay Christ, kaya na-create ng Diyos ang mundo, at si Jesus Christ din ang gagamitin niya para maligtas ang mundo. Inexplain dito ni Pablo sa sulat niya sa Colosas ang dakilang teaching na ito sa buhay ng mga naniniwala kay Kristo. May tatlo po tayong makikita dito. Una, magsisi at pagtalikod sa kasalanan. May isang mahirap na gawin sapagkat nasanay tayo dun sa mahabang panahon at walang nagbabahagi sa atin ng magandang balita patungkol kay Jesus, na ang dating makasalanan tayo ay patay. Ano ba ang dati nating pagkatao na dapat nating makita? Kailangan pagsisihan at talikuran. Sa church ng Colosas, makikita din natin sa panahon natin ngayon. Basahin natin sa Colosas Kabanata 3, Kabanata 5 hanggang 7, yung mga bagay na gusto mo na maging sayo, halos yun na ang Diyos-Diyosan mo. Sabi dito sa Colosas, tingnan po natin Colosas 3, Colosas 3, 5-7, sabi po dito, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa, at pagkaimbot ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ang napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, ang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayo ng makasama kayong kasama ang mga taong gumagawa niyon. Yung mga bagay na gusto mo na maging sayo, halos yun na ang Diyos-Diyosan mo. Ano ba ang dapat nating gawin? Paano natin tatalikuran ang dati nating pagkatao? May nagawa ba tayo? May kapatawaran ba tayo doon sa may kapatawaran pa ba tayo doon sa kanyang kaharian kasama ni Jesus o ni Jesus Christ? Oo naman, nagsisisi at tumalikod sa kasalanan. Sabi po doon, may magagawa ba tayo? May kapatawaran ba tayo doon sa kanyang kaharian kasama ni Jesus Christ? Syempre naman po, magsisilang po tayo at tumalikod sa ating mga kasalanan. Pangalawa po, may bagong buhay at pagkatao kay Jesus Christ. Sabi nga po dun sa Colosas 3, 10-12, basahin po natin. Sabi po dun sa 10-12, at nagbihis na nga ng bagong pagkatao, patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa iyo upang maging ganap ang iyong
kaalaman tungkol sa Kanya. 11. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mga mababangis na tao, ang alipin at ang malaya. 12, sabi po dito sa 12, kay Kristo wala pang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasa lahat. 12, kaya't hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, magandang kalooban, mapagkumbaba, mabait, at matiisin. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, binago niya ang dati nating pagkatao dahil sa ating pananampalataya kay Jesus na ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Meron na tayong tagapamagitan sa Diyos, isa na tayong mamamayan ng langit. Dahil sa biyaya ng pagmamahal, merong iniwan o ibinigay para sa patuloy na mabago ang ating pagkatao at lubusan nating makilala si Jesus. Si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Si Jesus ay nabuhay para sa katiyakan ng ating kaligtasan. Ang Holy Spirit ang siyang gagabay sa atin para may pagpatuloy ang nasimulan ng Panginoong Jesus. Ibahagi ang kaharian ng Diyos, ibahagi ang magandang balita at lumalim ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Dahil sa ating pananalig kay Kristo, iisa na tayo, iisang katawan at si Jesus ang ulo. Sabi nga po sa verse 11, kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang hindi tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo wala ng pagkakaiba, ang lahat ng siya'y sumasa lahat. Amen. Pangatlo po, ang Panginoon ang naitaas, maparangalan at madakila. Paano ba natin ito magagawa? Basahin natin po sa Colosas, talata 14 hanggang 15. Sabi po dito, at higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod na ganap na pagkakaisa. 15, at pagharian ninyo ang inyong puso ng kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat ito ang dahilan kaya kayo pinatawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Nakita natin dito yung katotohanan na mayroong kapayapaan kay Jesus Christ. Mayroong pagpapala sa pamamagitan ng kanyang salita at ng Holy Spirit. Mayroong iisang misyong maibahagi ang muli niyang pagkabuhay. Ang misyon ni Jesus may balik ang relasyon ng tao sa Diyos at kamanggagawa niya tayo. Kung pipilitin nating mamuhay ayon sa nais ng Diyos, makakasumpong tayo ng kagalakan na nagmumula sa Kanya. Sabi nga po sa unang Korinto, kabanata 10 hanggang 10, talata 31, kaya nga kung kumakain kayo at umiinom o kahit anong ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat ng yon para bigyan ng honor ang Diyos. Sabi nga po yon sa Pinoy version. Salamat sa kanyang salita. Salamat. Meron tayong katotohanan nakita na
merong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, may bagong buhay at pagkatao kay Jesus Christ. Panghuli, ang Panginoon ang may taas, maparangalan, at madakila. Lahat ng ginagawa natin, gumagawa tayo para sa ikapupuri ng Diyos. Nawa po sa umagang ito, meron po tayong napulot, meron po tayo na may ibahagi sa iba. Salamat sa kanyang salita na patuloy na nagkakaroon tayo ng pag-asa at kapayapaan. Salamat sa kanyang salita at merong pagbabago sa atin. Salamat, meron tayo na Panginoong Hesukristo na inalay ang kanyang buhay para sa katiyakan ng ating kaligtasan. Salamat, dahil sa kanya meron tayong buhay na walang hanggan. Dahil sa kanya patuloy tayo na nagkakaroon ng kapayapaan at pag-asa. Salamat po. Muli po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Dalangin namin na tulungan niyo po kami na sa tuwing kami ay gumagawa, sa tuwing kami ay humahayo, sa tuwing kami ay nagbabahagi ng iyong salita. Tulungan niyo po kami na ikaw ang mapapurihan, ikaw ang mapasalamatan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na sa paggabay ng Holy Spirit, Panginoon, nandun yung binibigay nyo na karunungan, katalinuhan, binibigay nyo ng tapang upang maibahagi ang magandang balita sa iba. Salamat po sa umagang ito. Ikaw ang may taas, ikaw ang mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yon, God bless po.